Good morning everyone. Yan, gagawa ng istorya, Genesis 39. Nung nakaraan, 38 po tayo, Genesis 38, kasi sinusunod ko na ulit yung ating devotional journey. Sabi rito, she called her household servants and said to them, "Look, my husband brought this Hebrew here to fool around with us. He came in and tried to go to bed with me, but I screamed as loud as I could." Yan. Wow. Wow, ano. Ito po yung istorya ni Joseph at pagkatapos ay nagustuhan siya nung asawa ng kanyang boss pagkatapos gumagawa ng paraan para siya ay makuha. Ayan, para makuha, no? Pero hindi siya bumigay kasi nga mas mahal niya ang Diyos kaysa kahit kanino man. Sinabi niya po yon. Hindi ako pwedeng magkasala sa aking Diyos na pinagsisilbihan. Yan po ang pinakamagandang word eh. Pero sa halip na magpakumbaba yung babae, ibinalita pa sa buong household ng kanyang asawa na, nako, ito, kumuha yung aking asawa ng isang Hebrew pagkatapos itong ginawa niya. Buti na lang sumigaw ako. Pero walang katotohanan, alam natin yung istorya. Pero nahablot po yung kanyang damit ni Joseph at nahubaran siya. Let's pray. God, we thank you so much for your words. We ask that you will bless all of this as we continue to move on in our devotional journey. We believe something good is about to happen and something great is about to exist as we continue to know you more in a deeper and personal way. We give you praise, honor, and glory in Jesus' mighty name. We pray. Amen and amen. Mahalaga ang pagsama ng Diyos sa atin, 'no? Successful ka na, nahawa pa ang iba. Yan ang pinakamagandang nangyayari. Pagka tayo ay sinamahan ng Diyos, hindi ka man agad-agad nagbabahagi ng salita ng Diyos, pero people will feel what is in your heart. They will feel yung presence of God in your life. At napakaganda po niya, no? Dapat lang tayong samahan ng Diyos. Naku, ang sarap po. Nakakahawa pa yan sa iba. At purihin ng Diyos, napakabuti niya, sobra. Sobra niya tayong sasamahan, sobra nating mararanasan yung kanyang kabutihan at wow, grabe. No? Grabe, grabe ang Diyos sa pagsama, grabe ang Diyos sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Yan. Tandaan natin yan ha, pag sinamahan ka ng Diyos, nakakahawa ka na sa iba, no? Nagiging successful ka pa. At ituloy po natin, anong sabi doon? At maging lahat ng malapit sa iyo ay pinagpapala dahil sa iyo. Grabe yan, ano? Kaya lumapit na kayo sa mga taong sinasamahan ng Diyos. Siguradong pagpapalain kayo dyan. Oh. Pagbati po mula kay Rev Heniel. Rev Heniel, bumati ka naman. Ayan, narinig niyo siya, no? Good morning po, ang sabi niya. Well, God is good. Napakabuti ng Diyos. Pagka may mga taong inilalapit ang Diyos o taong malapit din sa iyo, pinagpapala din sila dahil sa iyo. Yan. Wow, meron palang ganun ha. Yes, yes, meron po. Ikaw ang daluyan ng pagpapala. Ikaw yun. Ikaw at ako, ginagamit ng Diyos para daluyan ng kanyang pagpapala. Yes, Pastora Loida, pagbati po kay Pastora Loida, magkita-kita tayo mamaya. No? Napakabuti ng Diyos. Ibig sabihin, ginagamit ka bilang daluyan ng pagpapala. Ang sarap po niyan. I'm not saying na may pera ka sa bulsa, inaabot mo sa kanila, but I'm saying your presence alone, yung presensya mo pa lang, napapagpala na ang iba. Tuloy po natin. Anong sabi? May mga ibang tao na gagawa ng istorya para ibagsak ka. O bigla naman, pastor. Bigla-bigla ka naman nagbabago ng pinag-uusapan. Mahalaga ito. Ito po ang ating pinaka pinaka ah, devotional journey. May mga tao, gagawa sila ng istorya. O kaya naman, maaring yun ang nakikita nila, ay yun ang interpretasyon nila sa buhay mo. Di ba yung napag-aralan natin nung isang araw yung para sa mga taong galit, lahat ay pangit. Tingin mo ang pangit eh. Doon sa taong yun, no? Gagawa sila ng istorya para ibagsak ka. Maaring hindi nila ito namamalayan, maaring hindi nila napapansin, maaring hindi nila nakikita ang sarili nila na gumagawa pala sila ng istorya. O kaya naman yung galit at sama ng loob nila lumalabas
sa kanilang mga puso. Nakakalungkot po yan. Nakakalungkot po. Ayan, nakakalungkot. I want to tell each one of you, sobrang halaga itong bagay na dapat nating malaman. Balikan po natin ang ating pinag-uusapan. May mga tao, no, gagawa pa yan ng istorya, magsasabi ng kwento na hindi naman talaga totoo. Para lang ibagsak ka. Sabi ko nga minsan hindi nila napapansin. Hindi namamalayan na nakakagawa sila ng mga kwento na ikababagsak na isang tao. At hindi nila ito binibigyan ng pansin. Hindi po ito maganda. Ayan, hindi po maganda. Hindi po maganda na tayo po magiging daluyan ng mga gano'ng bagay. At sabi ko kanina, ang buhay mo'y daluyan ng pagpapala. Kaya po nangyayari yon. Galit na galit ang kaaway na ikaw ay ginagamit niya para maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Ayaw na ayaw ng Diablo na ang isang tunay na nagmamahal sa Diyos ay pinagpapala. Alam natin yun, no? Sabi ng John 10:10, He came to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ on contrary, sabi niya, I came to give you life and have it more abundantly. Bigyan kita ng masaganang buhay. Ituloy po natin ang ating pinag-usapan. Huwag kang mag-alala. Yan naman ano. Kung pagpapala ka at nagiging pagpapala ka sa iba, presensya mo pa lang ay nagiging pagpapala na. Listen to this, huwag kang mag-alala. Kasama mo ang Diyos at di ka iiwan. Napasobra ay nako. Yan ay chine-check ko na kanina pa, pero nangyayari minsan yan, no? At di ka iiwan. Hindi ka iwanan kahit kailan. Ha? Hallelujah. Bakit nga ba? Kapag ka pinagpapala ka ng Diyos at nagiging daluyan ka ng pagpapala, target ka ng kaaway. Sabi ko nga ulitin ko, huwag kang mag-alala. No, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. At kasama mo ang Diyos. Siya ang shield mo. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili mo. Magsalita para labanan yung mga bagay na yan. The truth will set you free. Darating din yung oras kung ano yung tama, kung ano yung totoo, kung ano yung talagang kabuuan ng pangyayari. Kasi meron ganito eh. Meron kang nabanggit, meron kang nasabi, o meron kang nagawa, pero hindi yung kumpletong katotohanan. Meron pa rin itong napapaloob. At yun sa kaloob-looban noon, alam ito ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, yung nangyari sa dilim ay makikilalabas sa liwanag. Lahat ng anumang bagay na sinasabi laban sa iyo, isang araw sasamahan ka ng Diyos at sasabihin niya sa mga tao, ang anak kong ito ay gumagawa ng tama. Ako ang kasama niya at hindi ko siya iniiwanan kahit kailan. Wala mang magtanggol sa iyo, ipagtatanggol ka ng Diyos. Ayan. At salamat din sa pag-agree, Miriam Catilo. Medyo po kakaiba yung ating pinag-uusapan ngayon. But this is reality. This is life. Well, I tell you, no, kahit ano pang kalagayan meron ka, huwag kang mag-alala. Sasamahan ka ng Diyos. At kasunod po nito yung ating mga final na salita. Kailanman ang maling istorya ay di nagtatagumpay. Totoo po yan. Lahat ng maling istorya, lahat ng mga maling hindi dapat sabihin, ito po hindi magtatagumpay kahit kailan. Tandaan niyo po yan. No? Wala pong magtatagumpay na maling istorya laban sa sino mang taong minamahal at sinasamahan ng Diyos. Ayan. Pagpalain mo ang lahat ng mga nanood ngayon. Pagpalain mo ang buhay nila, maranasan nila na ikaw ang kanilang shield, ilalayo mo sa lahat ng gawa at pangalan ng Diablo, magtatagumpay lahat na nagtitiwala sa iyo. Sasama mo lahat ng nananampalataya sa iyo. Kikilos ka sa kanila at hindi nila mararanasan kahit kailanman na sila ibagsak, mararanasan nila ang iyong pagsama. Salamat po, O Diyos, as we give you all the praises, the honor, and the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. May tagumpay sa sino mang nanonood at nakikinig sa gawain niya. God bless and I love you all. Mahal na mahal ko po kayong lahat sa Panginoon.